I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nakikita nyo yan mga kababayan. Sabi po ng Radyo Pilipinas 2 hours ago, ayan, tignan bumagsak ang isang tulay sa Purok 5, Ilawod, Camalig, Albay ngayong hapon, August 28, 2025. Ayon sa post ng isang netizen, bumagsak umano ito dahil sa overloaded na truck na may laman ng mga bato. Sa ngayon, umaapila ang mga residente para sa agarang aksyon sa naturang pangyayari. Nako, alam niyo, kahit matibay yan, isang truck lang ang dumaan eh. Kahit kung talaga matibay yung tulay, hindi ganyan, hindi babagsak yung tulay. Isang truck lang naman ang dumaan, 'di ba? Oh, sabi nila kasi overloaded. Bakit ang San Juanico? Ang tagal-tagal ng panahon. 'Di ba? Kaya naman pinagawa ngayon ng San Juanico kasi nga maintenance po 'yun. Sa tagal ba naman panahon natural? Dapat nga every 2 years ini-inspect 'yun eh. O ayan, ito po yung highlights. No, ayan oh. Nako, tumakbo yung driver mga kababayan oh. Oh, yung sa Kabagan Isabela naman, sa pagpasok mo doon ang pagbagsak, hindi po sa kalagitnaan, ika nga, hindi po tulad nito kalagitnaan ng tubig. Oh, yan oh. Oh, ayan oh. Yung sa yung sa Kabagan to Isabela, pa lang eh. Yung papasok ka pa lang, yun ang bumagsak. Kasi nga substandard yung ginamit na mga materials. Malamang ito baka substandard din. Magtatanong kayo kung kaninong project. Syempre, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, 'di ba? Ayan oh. Swerte nakatakbo si driver. Oh, kung talaga matibay ang tulay, for sure hindi ganyan. 'Di ba? Isang truck lang naman ang dumaan. Grabe. Siyempre kaya niya kung tutuusin. Ayan oh. Nakita niyo yan? Oh, grabe ano? Oo nga oh. Oh. Sayang na naman ang pera. Ay, palpak. Yan oh. Sa gitna talaga sa gitna Mabuti ka mo ang Kabagan Isabela, mga kababayan. Papasok pa lang, bumagsak. Ito kalagitnaan talagang medyo talagang hindi konkreto yung mga materials ang ginamit. Parang sinampay lang Ba't walang poste doon sa gitna? Grabe naman ito. Ay, ewan ko mga bes, ano po ang komento nyo dito mga kababayan. Kayo na pong balang humusga. Ayan na naman po tayo. Alam nyo, sa totoo lang, sakit sa ulo ni Pangulong Marcos Jr. Itong mga proyekto. Kaya talaga, kung ako lang talaga, papakulong ko talaga yung mga contractors nito Sa totoo lang, sa kapalpakan ng mga pinaggagawa nila, matindi, mga kababayan. Tingnan nyo. Ayan huwag nyo sabihin bago yan, yung tulay. Lumang-luma ano yan? Ito, yung isang post, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, ipakita ko muna itong highlights. Ayan tingnan nyo naman may pa. Tingnan nyo. Bumitak sa gitna. M-goes. Naku po. Panibagong sakit na naman ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. Naka! Yan na naman po tayo mga kababayan. Ito yung isang post. But before that, siyempre tingnan natin yung mga nagko-comment. Ayan sabi po ng isa dito if the bride was constructed firmly and strong, this won't happen. Feasibility requires budget. Agay. All brides should have weight sign. All towns should have weight scale. Fair all vehicles, especially big ones. Ayan. Bakit hindi? I think sa araw-araw na dumadaan yung mga drum truck dyan, bumigay na. Kasi nga, mahina yung pagkagawa. Kasi kung talaga matibay, tama yung sinabi ng isang nagko-comment, kung talaga matibay yan guys, hindi basta mag-collapse.
Sabi ko, di ba, yung San Juanico Bridge nga eh. Bakit? Tingnan nyo naman yun. 50 years na. Oh, at tanda-tanda na. Oh. Eh bakit buhay hanggang ngayon? Kaya man lang nang ginawa yun kasi nga sa maintenance niya kailangan naman din. Truck na naman nagsisihin. Hindi sa truck. Siyempre, yung tulay ang sisihin. Bakit mo bagsak? Oh, kaliit ng truck, bagsak agad. Oh, di ba kaya sabi ko isang truck lang, bumagsak ka agad. Ang sabihin nyo, substandard. Mahinang klaseng ang mga materials na ginamit. Hindi naman malaki yung truck, substandard lang talaga ang mga ginamit na siguro. Oh, yun. Oh, di ba? Oh, lahat na lang isisisi mga hindi natural, isisisi sa contractor. Oh, sino bang contractors diyan? Sige nga. Sino contractor diyan? Oh, ay sus, Maria Joseph kayo. Oh. My goodness, ayan oh, kumikita kabuhayan sa DPWH. Ay, ewan. Ayan, ang ganyan ng steel bridge dapat hindi dinadaanan ng mga dump truck na malalaki na may karga, buhangin o graba. At dapat may limit yan kung ilang tonelada laang yung makina kinakalawang na nga. Ay, sus, Maria Joseph. Mga kababayan, malit ay, kumbaga hindi na gaano kahabaan yung tulay, ano? Pero tingnan nyo naman, kung talaga matibay as in, matibay talaga. Oh, isang truck lang nga dumaan. Ito pa, na Beswa. Panoorin nyo to. Ayan oh, yan yun. Oh. Kita nyo, mga bes. Oh. Yan yung kamalig. Bakit? Ito, pakita ko sa inyo. Sabi po dito, ayan o, Age Safety Advocates, June 12, 2022. Oh, sabi, update sa isinagawang tulay sa barangay Ilawod, Kamalig, Albay. Halos nasa 97% na ang accomplishment dahil isang lane na lang ang kanilang buhusan at ang line kanal nito sa kanang bahagi. Tinanggal na rin ang islands sa may junctions papuntang Southern Barangay. Oh, 'di ba? Ayan oh. Kailan 'yan? Oh, June 12, 2022. Oh, kaninong project 'yan? Project ni Digong for sure. Oh, 97% na nga accomplished noong June 12. Oh. 'Di ba, mga bes? Sino sekretary? Oh, kayo na po balang kumusga. Ayan oh. Wow, ganda. Nako, sakit sa ulo ni Pangulong Marcos Jr. na naman yan. Baka pupuntahan pa nga niya. Another bridge bumagsak. Kasi, substandard. Sasabihin na naman ng mga DDS si Digong lagi. Bakit? Kaninong administration ba yan? O, alangan sasabihin ko kay dating Pangulong Marcos Sr. O, mag-research kasi kayo para may alam kayo. O, yan Ilawod, Kamalig, Albay. O, ulitin natin. O, sasabihin nyo, gawa-gawa istorya. Hey, mag-research kayo kasi. O, halos nasa 97%. O, isang linggo, 3 linggo, isang buwan, tapos na yan. O, kailan lang pinablish June 12, 2022. O, hindi pa yata nakaupo si Pangulong Marcos Jr. dyan. Kayo naman, oo. So, yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na po bahalang humusga, komento. O, abangan po natin ang kaukulang balita tungkol dito kung ano po ang magiging aksyon kaagad ng pamahalaan. Siyempre, aaksyonan kaagad yan. Kailangan po ng ng taga Albay, yung tulay na yan, para makatawid sila. Naku, ano ba yan? So yun, mga beswa, see you again on my next upload. Bye bye bye, and babus, God bless Philippines.